Ginawaran ng executive clemency ni Pangulong Marcos Jr. si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na kabilang sa narco-list ng Duterte administration. Ayon po kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pinagbigyan ng Pangulo ang petisyon ng dating alkalde bilang pagkilala sa matagalang dedikasyon sa mabuting pamamahala nito at sa maraming parangal at pagkilala na natanggap ng Iloilo City sa ilalim ng kanyang pamumuno. At bukod dyan, nasagot na rin ni Mabilog ang kinikwestyong yaman nito na hindi niya nagawa sa panahon ng dating administrasyon dahil napilitan umano siyang umalis sa Pilipinas dulot ng banta sa kanyang buhay. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, may tuturing na umanong burado ang mga kasong administratibo ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog pagkatapos nga siyang pagkalooban ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panig naman ni Atty. Sal Panelo na dating Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pabuya ito kay Mabilog. Okay, the President decided to grant the request of former Mayor of Iloilo City, Jed Mabilog, because he pleaded that his liabilities or disabilities under that decision of the Ombudsman should be expunged. Kinumpirma mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagbibigay ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Ayon kay Bersamin, pinagbigyan ng Pangulo ang petisyon ng dating alkalde dahil sa mabuting pamamahala kasama ang mga parangal at pagkilala na natanggap ng Iloilo City sa ilalim ng kanyang pamumuno. Taong 2017 nang tanggalin ng Ombudsman sa serbisyo si Mabilog dahil sa umano'y kaduda-dudang pagtaas ng kanyang mga ari-arian na hindi idiniklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Liabilities. Well, it goes to also to the dismissal, no? Parang in-append na lang namin yon, and we granted his petition because he was able to explain why he did not he was unable to answer, to explain the discrepancy in his SALN. Anya, hindi nagkaroon ng pagkakataong ipaliwanag ni Mabilog ang kinwestyong yaman nito dahil napilitan siyang umalis ng bansa bunsod ng banta sa kanyang buhay. Magugunita na kasama si Mabilog sa narco list ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. You will also recall that he was forced to leave the country because of a threat on his life that he perceived to be coming from the national leadership at the time. President Duterte accused him of being the drug lord in Iloilo City. Whether that is true or not is irrelevant now, but after President Duterte the term of President Duterte expired and the new administration came in, Mr. Mabilog had more confidence and he returned to the country, especially during the height of the investigations by the Quadcom into EJ case and drug-related incidents during the PRRD's administration. Pero buwelta naman ang dating Chief Presidential Legal Counsel ni PRRD na si Atty. Salvador Panelo. Reward kay Mabilog ang executive clemency ni PBBM. Anya, malinaw na gantimpala ito dahil sa pag-atake at paninira niya sa integridad at reputasyon ni PRRD. Nagpasalamat naman si Mabilog kay PBBM sa pagbibigay ng executive clemency. Anya, ito ay magsisilbing patunay para sa mga mali at lang ng mga kaso na inihain laban sa kanya at bilang pagtatagumpay ng hustisya sa bansa. Of course, nagpapasalamat ako sa lahat na tumulong na makukuha ko nito. And I know that there's a lot of vetting, there's a lot of checking to ensure that
I really deserve this. And I thank again the President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for granting me the executive clemency and restoring whatever rights that I lost. Kinumpirma naman ni Bersamin na sa pamamagitan ng executive clemency ay mawawala lahat ng kaso at kaakibat na parusa laban kay Mabilog. Anya, maaari na rin siyang tumakbo sa halalan. Yes. This is an exercise of the power of the president to for judicial or executive clemency. And that covers not only the criminal, but there was no criminal prosecution here. There was only an administrative complaint that was decided by the Office of the Ombudsman. Alex, hindi isinaisantabi ang posibleng pagtakbo ni dating Mayor Mabilog sa halalan sa 2028. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin sa Malacanang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.